Kanina bago na tuig, God is showing you something na mangyayari sa imo buhay. I don't know about you, pero posible di ba excited? No? Sino excited sa iyo para sa new year? Sino sa iyo nahadlok ka para sa new year? May jutay nakahadlok, ano kaya mangyayari sa ako? Makapasa na kaya ako? Makaasawa na kaya ako? Hallelujah. Di ba sa iyo, makapadayon na kaya ako pag-eskwela? Lord, ano naman mangyari? Di ba ganigo na naman sa maudong inin pandemic? And at the same time, maski di sa aton, sa Soul Harvest, may bago kita na lugar. Malamang di ba sa iyo excited, nalipay ka? Of course, grabe. May nga ni kayo, wala ko nakakita na may nagbilin sa tsinela sa elevator. Diba si Matian? Kaganda, no? Pero, posible di ba sa iyo mahadlok? Mabayadan kaya natin ini? Bagan, grabe ka, overwhelming man sani. No? Pero alam nyo, ganun minsan si Lord, talagang ma-overwhelm ka sa blessing ni Lord. Ma-overwhelm ka sa kamuot niya. Katahom sa natin series na last year, yung tema natin, yung sa Ephesians, makita natin yung love ni Lord, how wide, how long, how high, how deep. Ganun kasi si Lord. Sabihan nga ni Ani sa katakay mo, mahal ka ni Lord. Anong dating sa'yo? Pag napapakinggan mo yan, mahal ka ni Lord or mahal ako ni Lord. May dating pa ba sa mo? Na natutungkad mo ba kung sing ano ang pagpalangga sa mo ni Lord? You see, God wants for you na sa na year, magkakaigwasan increase ang buhay ni mo. That's why, this afternoon, magandang topic natin yan na a fresh start with God. No? Dili ko aram kang kada tuig nagkakaigwakan fresh start. No? Tuig na naman. Bagan, sino sa iyo naghihimo lagi hapon New Year's resolution? Bagan iba sa iyo, nagsawa na. Di man na nahihimo. Siguro, mahimo mo usa, dua, tapos pagkatunganan sa bulan, bagan, dili mo na nauutob. Sino sa iyo sugad sana? Tapos, wala na, nakalimutan mo na. And kada year, dili ka na naghihimo kasi ako manggihapon. Pero gusto ko na kitaon mo in a year na may pagkakaiba sa mga naglipas na tuig. And God is giving us an opportunity to have a fresh start. Magkaigwas ang panibago. Habang may buhay, sabi pa nga ni, may pag-asa. No? I don't know about you, pero para sa akon, habang may hininga, dapat dili kita nawawaran sa pag-asa. Kaya sabi nga ni, the moment you lose your faith or nag-udong ka na sa pagtuod, that's the moment that you start to die. Parang patay ka na rin. Anong silbi ng buhay pag hindi na tayo naniniwala? Wala na ng hope. Wala na buhay. That's why God wants to remind us, this is Isaiah 43, verse 14. It says here, forget the former things. Verse 14, yeah. Forget the former things, do not dwell on the past. Sino sa iyo nag-dwell lagi hapong kamusan nakalipas? No? Sabihan daw sa katay mo, kalimutan mo na siya. Ay, mali. Kalimutan mo na yon. Sino sa iyo may gustong kalimutan? Forget mo na yon. No? Forget the former things. No? Do not dwell on the past. Move on na tayo. Yung uso sa ato na terms, mag-move on ka na. Ganun lang naman kasimple yun. See, bakit? Sabi dito, see, I am doing a new thing. Now it springs up, do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Let's bow for a moment. Mag-pray kita. Father God, we thank you for this moment wherein we could gather, kag pamatian namon ang word nimo. I pray, O God, that your word will pierce in our heart, O God. Kag may tanom gayo din sa amon mga puso, na magasilbi ning guide sa amon as we start this year of 2022, O God. Lord, thank you for your presence this afternoon.
And it's such an honor, O God, na makabasa kami, mapamatian namon, kag may sa buhay namon in word nimo. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Alright, yung konteksto po sani, na kaya sinabi ni Lord sa mga Israelite, that time, they are captive sa Babylon. No? Uripon sinda, yung Babylon nagsakop sa inda, kag naging slave sinda. No? Sunod-sunuran kung ano ang ginahipahimo sa inda. And maybe yung iba sa iyo, warang dating para sa iyo kung paano yung maging slave, kaya hindi man nato naranasan. Pero sa inda, grabe ini. That's why, san binanggit sa inda ni Lord ini, na mga words, na I am doing a new thing, grabe ang dating sa inda. No? That's why, kung pwede nga lang na maranasan naton, kag mabatsyagan naton, kung paano din na nabatsyagan sa mga Israelites, san sinabi ni sa inda ni Lord, sana lang ano, pero, kitao nato nini, na sa sugad sa na sitwasyon, slaves sinda, wala na no hope, but then here is God. Nagasabi sa Isaiah, I am doing a new thing. No? Now it springs up. Same sa aton this year. Of course, grabe sitwasyon naton, ano? Dili ko ram ko nanon sitwasyon nimo, maybe ani ba sa iyo, may utang na ginabayadan, ano, ani ba sa iyo, gusto na magkaigwang baby, makatrabaho, no? Yung negosyo nyo because of pandemic, bagsak, hindi pa nakakabangon. Whatever it is, gusto ko na i-receive natin in word ni Lord sa aton yan na, ano, that God is doing a new thing for you this year, 2022. No? Ano man ang sitwasyon mo, God knows your situation. And God is gonna do new things sa buhay nimo. Parang ganito, parang sa aton, as we start. Katawam sa ni kay ma-start ang New Year, even sa aton, Soul Harvest, gindara kita ni Lord sa inyong lugar. No? Ini, usad na pagpakita na hindi plano ni Lord na manatili ka sa sitwasyon mo, kung ano man sitwasyon mo last year. Grabe tayo, kita nasa ground floor pa lang, dinara kita ni Lord, medyo paangat na. Talagang literal na inangat tayo ni Lord. No? Third floor, second floor, third floor, igopan fourth floor. No? By the way, pwede ka mag-CR, ada CR naton, kung dili ka, iba sa iyo maaram, ano? Nag-tour na ka mo, nagtalibod na ka mo. May tour guide kita, ada mga ushers naton, nag-hi na CR. Didi po mga senior citizen, wala mga senior citizen sa aton, ano? Didi, yung mga junior citizen, ato sa ubos, ang mga junior citizen, mga youth, ay mga babae. Sa taas, ang mga lalaki. Yan, kaya mga makusog-kusog pa, ang mga lalaki. Sa taas, ang CR naton. No? Praise God! Kataon-taon sa na lugar, dili naton ma-imagine na yung lugar naton, sugad sa ni aircon, tapos, bagan feeling mo, nasa Makati ka, no? Nasa Fort Bonifacio. Feeling mo nasa CCF ka. Wow. Dili pa na, ningkudan ni mo, mapapalitan pa na sa kutsyon. Yan. One day, pag-abot sa oras, among gusto sa pastor natin, paano? Kaya lang, dapat bawal maturog. Pwede man magkaturog basta nakadilatan mata. Pwede kaya yun? God is going to, yung buhay mo, babaguhin ni Lord. Kung ano man ang buhay mo last year, huwag ka nang makontento doon. Kaya lang, may gusto si Lord na gawin, no, natin. May part tayo doon. Because talagang He is the God of new things. He wants to make all things new for us. Gusto niya na yung heart natin is talagang ma-align sa puso niya. Yan ang unang gusto niya mangyari sa atin. He wants to realign our hearts with His. Of course, malaman natin kung anong plano niya. Hindi naman natin malalaman pag ang puso natin hindi naka-align sa Kanya. Nakita na kong bisikleta na dili naka-align. Paano pag-drive sa ito? Pag nag-drive ka, no? Nagasugad-sugad ka sa no? Kasi hindi naka-align. Pero pag naka-align, kaya maski ang kotse, gina-align ina. Mahal ang bayad. Kasi pag hindi align, dili pantay ang pudpud san goma, dili maayo ang dalagan. Ganon din ang buhay naton.
Pag hindi ang buhay mo, ang puso mo naka-align kay Lord, kapatid, hindi ko magagarantiya na magiging maayos, smooth sailing ang buhay mo ngayong year. Kinakailangan naka-align tayo kay Lord. Amen? Sana kung nandito ka ngayon, magtutuloy-tuloy ka. Sabi daw sa katakin mo, oy, wag kang a-absent. Kasi kailangan naka-align nga. Sana hindi dili ka adi dahil New Year. Sana masunod? Kamahalan. Sana masunod? Birthday mo. Sana hindi ganun. Kailangan align tayo kay Lord. Pag naka-align ang puso mo kay Lord, kung nasaan si Lord, kung saan pinag-uusapan pa si Lord, nandun ka. Attend ka din ng sale. Yung mga events natin, attendiran mo. Because gusto mo na maging align ka kay Lord. Number one, na gusto ko na dumdumo natin as we start this year, God wants us to have focus. No? Importante yan, yung focus. Kasi, pwede kasing damudamon mga distractions sa aton this year. No? Na maagaw ang focus mo kay Lord. No? Pwede, okay din na may trabaho ka, pero make sure na hindi makadistract sa focus mo kay Lord yung trabaho mo. Okay din na may baby ka mo, pero make sure na hindi makakuha ang focus, na adto na lang ang focus mo. Nanuman na siya na bagay, may bago ka na katrato, no? Kasi ready ka na mag-asawa. May bago ka na trabaho, bago na negosyo, kasi naghatag si Lord sa breakthrough para sa imo. Pero dapat, dili mahali ang focus natin sa iya. No? Stay focused. Sabi sa katayin mo, stay focused. Okay? Kasi si Lord may plano sa buhay mo. Okay? Focus sa iya. Paano tayo makaka-focus kay Lord? Number one, stay in His Word. Kasi may pangako nga si Lord. In Isaiah 43 verse 1, it says here, this is what the Lord says, He who created you, Jacob, He who formed you, Israel. Nakita nyo? Siya ang nag-create, siya ang nag-form sa iyo. That's why He said, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you or called you by name, and you are mine. Katawom sana na even dida makita naton na God wants us to focus on Him because He is the one who created us. No? He is the one who formed us. Na kung dili kita mag-focus sa iya, every time na may malisod na sitwasyon, mahadlok dahil kita. We will be discouraged. Masuko na kita, mag-give up na kita. That's why God wants us to stay in His Word. There's a verse in Psalm chapter 1, verse 1 to 3. It says here, Psalm chapter 1, verse 1, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord. Sino sa iyo nag-delight ka na sa law, sa Word of God? No? Ano daw mangyayari sa mga nag-delight sa Word ni Lord? And who meditates on His law day and night. Sabi didi, that person daw is like a tree planted by streams of water. Grabe, ang puno na nakatanom sa tubig, sa streams of water, dili na maluluyos, dili na malalanta. No? Sino sa iyo gusto mo gano'n ang buhay mo? Grabe, ang tawag dida, abundance. Prosperous life. Okay? Whose life, a tree planted by streams of water which yields its fruit in season. Amen? And whose leaf does not wither. Whatever he does, prospers. Amen ba?
Sino sa iyo gusto mo this year, tanan na ginahimo mo, grabe. Igubaga kita sanasan bagan sa fairy tale, ano? Midas touch. Tanan na i-touch, nagiging gold. Sino sa iyo gusto nyo parang ganon? No? Pangako ni Lord yan. Ano man ang gawin mo, grabe. May favor ni Lord. No? Nagnegosyo ka, umasenso. No? Nagtrabaho ka, grabe, napupromote ka dayon. Nag-take ka sa board exam. Grabe, one take lang. Yung mga tipong ganon. Now, dili ko man gusto sabihin na yung hindi nakapasa, walang favor kay Lord. Malay mo, may ginatukdo sa mo si Lord kasi wala kang focus. Di ba? So, yan na. Dili mo gusto ma-miss kung ano man nasabihin ni Lord sa buhay mo. So, stay in His Word. Pandua, stay in His ways. Amen? It says in Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. It says here, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Kasi tayo, pag may sitwasyon, may problema, nano dayon ang una, ang initial reaction naton, or ang ginahimo dayon, nano dayon ang, paano kita naghimong desisyon? Di ba kung nano ang sa isip naton, kung nanon tama. Kung nanon sa isip naton, nanon mas maayo. Pero, God wants us to trust on Him. Kaya nga sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding kasi dili masarigan na naton pag-intindi kasi minsan, ano sabi ni Lord? Your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts. Kasi pabago-baguan naton isip. Minsan dili taman mga desisyon naton. That's why sabi niya, in all your ways, submit to Him. No? In all your ways, acknowledge Him or submit to Him and He will make your path straight. This year, if we want our lives na maging smooth sailing, God wants na mag-focus lagayod kita sa iya. Ano? Focus on God. Focus on His Word. Focus on His ways. Ano? Sino sa iyo, like, kung may dili ka nagugustuhan na tao, may naaraman pala ako, dili siya makasimba, dili sa masbate, kay nadi-discourage siya kay yung mga dili niya nagugustuhan, yung iba na mga Christian na adi sa masbate. Pero pag sa Manila or sa iba sa Cebu, nagasimba siya. Pero sino sa iyo magasabi, dili ka mag-focus sa mga sa tao, kung dili mag-focus ka kay Lord. Sometimes amin ang mag-distract sa aton. Magasira sa focus naton kay Lord. Sometimes dili naton maintindihan ang plano ni Lord because we are distracted sa mga tao. Sa mga tao kasi kita nagakita. Wala man sa simbahan na perpekto. No? That's why we focus on God. Stay in His ways. Ano? Stay in His Word. Pandua, una focus, pandua, gusto ni Lord yung makalimo tayo. Ano? Forget. Stop looking behind. No? It says in verse 18 in Isaiah 43, forget the former things, do not dwell on the past. Amen? Sino sa iyo may mga dapat kalimutan? Yung mga nakalipas. Hindi lang yung mga masasakit o mga dili maayo na mga nangyari. Sometimes, yung mga victories mo sa nakalipas, sometimes amin ang magagapo sa imo. At doon ka na lang nagparaisip. Yung mga victories nimo, ay nakapasa ako, ay hallelujah, yung akong negosyo nag-increase. At doon ka na lang dito. Pero gusto ni Lord na kalimutan mo na yon. Sabiha do otro saya, kalimutan mo na yon. Kasi may gagawin si Lord na bago sa buhay mo. Kontento ka na doon. Huwag ka mo kontento doon, kapatid. May maabot sa imo na mas greater sa ito na mga nangyari. Na ano man ito, of course, yung mga dili maay nangyari, yung mga kapalpakan naton, yung mga nahimo naton, mga naluhan ka. Okay na yon, kalimutan mo na yon.
Ayaw na pagtugutin na saya na, ginadumdum mo lagi hapon ito, oh, grabe karalo gud laki sa to. Naaluhan gud ako. Wara, dili ka makamove forward sana. Kalimutan natin ito. Pati yung mga victories natin, okay na yon. Praise God for those things na nangyari sa buhay natin. Pero, it's time to look forward kag kitao natin yung gagawin ni Lord. Kaya nga ni sabi nila, forget the past, forget the former things, do not dwell on the past. Don't allow past failures to paralyze you. No? Kaya nga ni, makita natin even sa sarakyan, igwasan salamin, di ba? Igumansan rear view mirror. Pero makita natin na mas dako, ang rear view mirror o ang salamin. Mas dako ang salamin kasi ang intention sana na magkita kita more sa atubangan. Mag-glance lang kita sa likod, of course. Pero ayaw din na pagparakita. Testingan mo magparakita sa rear view mirror kung magpadalagan ka. Mabubunggo ka. No? Sabi ni Pastor Jet, maingani, kaya wala ko kita din mata sa likod, ano? Kasi ang intention ni Lord na sa atubangan kita magkita. Ano? Ayaw sa likod. Kita daw likod ni mo. Ayaw nga ni pagkita sa likod. Praise God. Amen? So, stop looking behind. If we live in the past, we will never embrace the future God has in store for us. Stop looking in the past. So, ang tanong sa atin niya, what is God saying to us today? In 2 Corinthians 5:17, sabi dito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Gusto talaga ni Lord yung mga bago, ano? No? Para sa lugar natin, kita mo. Naamoy nyo? Amoy bago. Di ba? Yun. Damo kitang himo na bago. No? Kaya dapat makiuso ka. Ha? Hindi uso sa mga anak ni Lord ang mga luma. Amen? Dapat ang buhay mo, pangat ng pangat, paganda ng paganda. Amen? Dapat ganun yun. Dapat kung piranawin mo last year, dapat, Lord, sana mahigitan ko this year. No? Dapat mas damo akong madara pa kada sa imo. Lord, pamilya ko, dapat madara ko na sindatanan. Yung ganun ba? No? Huwag kang makontento. Because ang mga anak ni Lord hindi nag-dwell sa failures. Hindi rin nag-dwell, hindi nakukontento sa mga victories na nangyari. Because we believe that God is doing something more sa buhay nimo. Something greater sa buhay nimo. Ewan ko kung nakikita mo sa diri mo na may greater things pa na mangyayari sa buhay nimo. Pero aram nyo, sabi ng mga Israelites na nasa Babylon sinda, kukuhaan daw sinda ni Lord. Pero paglabas nila, disyerto. Pero nano makita na sinabi ni Lord, si Lord magahimo sa way sa desert. Ewan ko sa inyo, pero siguro mag-isip ka, paano si Lord magahimo sa agihan sa disyerto? Kasi hindi nga tayo parehas mag-isip ni Lord. Iba siya mag-isip. Kaya, ang buhay natin this year, hindi magadepende sa kung nano sakita natin, kung nanong tama kag mali. That's why we need to focus on God, focus on His Word. Hindi mo maiintindihan, kapatid, kung anong leading ni Lord sa buhay mo pag hindi ka nag-focus sa Word niya. Hindi mo maiintindihan. Pag may nag-abot na problema, magagalit ka kay Lord. Lord, bakit ganito? Di ba, Lord, ginapag-pray ko, dapat ganito. Lord, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Hindi mo naiintindihan. Pero ang paagi ni Lord is different sa paagi nato. Sabi, Lord, nan mahimo ka sa nagihan sa disyerto. Lord, magahimo ka sa nanito spring sa wasteland. Dapat kung mahimo ka sa tubig na mainom, dapat dili sa wasteland. Madumi yan. Tanda natin, iba mag-isip si Lord. Pag may umabot na sitwasyon sa buhay natin, dapat, kaya nga ni,
I am doing a new thing now, it's spring up. Do you perceive it? Sa iba na version, do you discern it? Kailangan may discerning spirit tayo. Pag wala tayong discerning spirit, ay malamang hindi ka nag-focus sa word ni Lord. Hindi ka nagbabasa. That's why, I encourage you to get one. Igo kita dito sa daily Bible reading plan. Para nila sa year 2022. Para mabuligan kita. Sana hindi lang pagbabasa. Kailangan you grow deeper sa word ni Lord. Hindi lang makontento na, kasi reading lang nga lang naman. Ay, babasahin lang ito. Okay na. Hindi, sana talagang i-meditate mo para maintindihan mo talaga kung ano sinasabi ni Lord sa iyo. Amen ba? Number 1, focus on God. Sa iyo word, sa iyo ways. Focusan mo ways niya kasi minsan kakaiba yung ways ni Lord. Baka hindi mo ma-discern. Pangalawa, you forget kung ano yung nakalipas. Amen? Ready na ba kayo? Kalimutan yung mga nakalipas? Kalimutan mo na sabi yun. Kalimutan mo na siya kung kinakailangan kalimutan. Okay na yun. May ibibigay si Lord na bago. Disciple, mas pogi. Okay na yun, maski pogi lang para sa'yo. Basta pogi para sa'yo. Yun lang naman importante. Sabi presence of God inside. Pantulo, start looking ahead. Amen? Start looking ahead. Kaya nga hindi natin babalikan yung nakalipas. Start looking ahead. See God to bring newness. Kitaon mo na si Lord may ginagawang bago sa buhay mo. Lalabas ka dito sa lugar, mauli ka, you believe that God magatrabaho sa buhay nimo. Kahit hindi mo pa nakikita, naniniwala ka. Alam mo yung scene yan, it takes faith. Kasi sometimes, wala naman ako nakikita. Ada nga burarat ko ng mata ko, wala pa ako nakikita. Hindi. Lord, may ginagawa ka na sa akong buhay. Anticipate God to do something great. Basahon natin yung verse 19 ate. Sabi niya, I am making a way in the wilderness. Paano ka mahimon way sa wilderness? Hindi ka gagawa ng way sa wilderness. And streams in the wasteland. Wasteland na yun. Parang Smoky Mountain. Sino sa iyo gusto sa Smoky Mountain mabukad ka para magkaigwakasan mainom na tubig? Wara. Si Lord lang kaya gumawa niyan. Kasi iba mag-isip si Lord. Ayaw pag-isipan na kung ang sitwasyon mo, dili maganda yan Ayaw pag-isipan na wala ka ng pag-asa, kapatid. Kasi ganito, wala na akong kwarta, kasi amini. Hindi ako nakapagtapos ng pag-eskwela. Kapatid, hindi nakadepende sa kung may pinag-aralan ko hindi. Yung blessing ng Lord. Hindi nakadepende sa kung anong meron ka. Kundi sa kung anong meron si Lord, kung anong kakayahan ni Lord. Amen? Anticipate God to do something great. Parang ganito, naniniwala ka ba, maliligtas pang pamilya mo? Kasi si Papa, grabe, para inumin na. Si Papa, Iglesia ni Cristo yun, bagang kalisod sa naiwin. God will make streams in the wasteland. Kahit sa isip mo, hindi mo mauwin tatay mo kay para inom, walang imposible kay Lord. Amen? Yun yung faith na kinakailangan igwa kita sa in a year. Kasi grabe, pinakita sa atin last year, grabe, yung ginpakita sa atin, Lord. Pero this year, kinakailangan mag-level up tayo. Sa faith natin. Of course, grabe, inina faith man natin sa niyo, pagabayad sa niyo. Kinakailangan i-level up din natin. Kailangan yung mag-increase din ng faith natin, pati sa giving natin. Kung talagang naniniwala tayo, Lord, pati giving ko. Kasi sa giving, pag gin-increase mo ang giving mo, bagang sabi ni nga isang pastor natin, last year nag-increase kita sa giving, nag-increase ang giving mo, wala ka man na wala ka man na nagutuman, wala ka man namatay, wala ka pa na COVID. Kung na COVID ka man, dili ka para sa iba na COVID na talagang grabe. Bagan, dinara na dito sa oran maayo na
Pagburol, nilubong na lang. Hindi ka na ganun. No? And this year, gagawin ulit natin yun. I-increase natin ang faith natin. Di naman kita maano. Kasi may promesa si Lord. Kaya nga yung mga tao na willing mag-level up sa in the faith, amin yan, pirmi naga-dwell sa word ni Lord. Because the word of God, amin yung naghahatag sa inda sang kusog. Amen? So, let's move forward. Amen? Sabi sa tayo mo, forward na tayo. Move on ka na. Yan. Start looking ahead. Sino sa'yo ready na sa 2022? No? Amen? Naka-ready na ni mo pang first fruit? Grabe. Grabe ang faith natin sa ni. Yung best fruit mo, first fruit mo, tapos pati namon tithes, nag-increase din. In-increase din namon kasi kinakailangan. Of course, pag nag-increase ang tithes mo, i-increase din. Si Lord din naman kasi magpo-provide. Pag i-provide ni Lord, and nag-provide si Lord sa finances ni mo, nag-increase ang giving mo, si Lord, tataparan ni Lord because you cannot outgive God. Hindi mo mahihigitan si Lord. The more you give, the more that you receive. Tandaan natin na kapatid. Wara, para pira-pira, dili na kita makukontentusan eh. Tandaan nyo. At to naman kita sa usad na place. Grabe. Dili natin may madyo. Suno natin, mo nito. Grabe, natuwa tayo. Grabe, niila natin. Grabe. Inang carpet nimo. Na ginatamakan nimo. Basi minsan, mas mahal pa na sa sapatos natin, ano? Minsan may sapatos natin, tag 200 lang, pero ang carpet nimo tag 400 din na. Sinon makagasi na ang soul harvest, makabakal kita ang sugod sana na kamahal na carpet. Praise God for that. Dili man ini ginahambog natin, ano? Kaya lang pakita lang natin, ginakumpara natin sa dati na, grabe kita, amo lang ito. Yung mga butas-butas na natin, mga salug dito sa center, nakontento na tayo, natuwa tayo dati doon. Pero grabe si Lord may best pagali na gina-prepare sa aton. And that's why dili ni magaudong sa aton to expect more from God. To anticipate what God is going to do sa buhay naton. Kapatid, walang pinag-iba ang ginahimo yan ni Lord sa aton simbahan sa gagawin din ni Lord sa buhay mo. That's why God wants you to believe na talagang si Lord ay ambot na lang. No? Makita ka, malukba ka, masabi, grabe, nagaduda pa ako dati, pero hallelujah, salamat na lang kay nagtuod ako sa promise ni Lord. Praise God. Basahon natin yung ginasabi sa Romans chapter 8, verse 35. Sir, 35 tayo. Yan. Who shall separate us from the love of Christ? No. Shall trouble? Sino sa iyo nag-expect trouble this year? Expect mo na kapatid, may dadating na trouble. Kasi pag sinabi ko na ang buhay natin is smooth sailing, wala na problema, ay hindi. Nag-create ako sa false na hope sa iyo. Even si Lord, ginsabi ni Eni, may problema na dadating. Sabi sa katake mo, magkakaproblema ka. Magkakaigwa kan kalisod sa kwarta. Expect mo na yan. Ipipersecute ka. Base ni ba sa iyo, dili nakakaon san usad kadlaw, uy, may gali kita, may fasting kita, talagang pero iba, dili ni kayong nagutuman ka kay wara kang kwarta. Talagang gusto naton mag-get closer kay Lord. Pero, nanuman nila ng mga bagay, sabi nila, trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, or danger, or sword, pagbanta ng buhay mo, nanuman nila siya, sabi nila, nothing can separate us from the love of Christ. No? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Grabe na, no? Bagang karatayo na. Pero, nanong sabi nila sa next verse, no. In all these things, we are more than conqueror through Him who loved us. Grabe, nang katakin mo. Kita daw, conqueror yan. No?
Sabihan sa katakin nimo, conqueror ka. Mako-conquer mo ang problema mo. Mako-conquer mo ang imo kawaradon. No? Kaya nga ni, may problema, praise God, pero iko-conquer nato nina. Pinaagi sa imo, kusog, pinaagi sa imo, korta, katalinuhan, o nano pa manina, no. Through Him who loved us. Kay Lord pa rin. That's why kinakailangan focus natin kay Lord. May verse pa ba natin? For I am convinced, tingnan nyo yan, that neither death nor life, mga anghel man nina, mga demonyo man nina, no? Bang kay bahang batiyo na, no? Pero ano sabi do, neither angels nor demons, English lang, kaya bagan social batiyon, pero demonyo man nina, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is Christ Jesus our Lord. That is how God loves you, kapatid. Hindi niya hahayaan this year na hindi umangat ang buhay mo. Kaya lang may gagawin tayo. No? Focus on God, kalimutan mo na yung nakalipas, and then mag-move on tayo. No? Amen. Palakpakan natin si Lord. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo ngayon. No? Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo ngayon, kapatid. Maybe sa mga nangyari sa buhay nimo, nag-udong ka na pagtuod. Maybe na-discourage ka na. Maybe nagka-trauma ka. Maybe wala na talaga. Nag-udong na ikaw pag kay Gwan hope. Ano. Pero I want you to know this morning that God loves you. Walang makakapigil sa pagmamahal ni Lord sa'yo. Ang mag-udong ka na, magsawa ka na kay Lord, hindi siya magsasawa sa'yo. Yan ang matuod, kapatid. Wara ka nan, dili ka na nagatuod sa iya, but still God believes on you. Why? Because He created you. He's the one who formed you. He made you in His own image. Ganun ka ka-precious para kay Lord, kapatid. This year, we will move forward. Kaupod and hope that God will do a new thing sa buhay nimo. Kitaan mo na yung katakin mo na yan. No? Kitaan, pamayhon sana, mas lalong gaganda yan this year. Aangat ang buhay niyan this year.